Naghahanda na ang mga taga-Cainta sa Rizal sakaling tumaas pa ang baha na abot baywang na kanina. Ang ilan kinailangan ng magbangka. Nakatutuklay si Ian Cruz. Ian? Mel, alam mo, pabugso-bugso pa rin yung malakas na ulan dito nga sa Cainta Rizal na siyempre nagdudulot ng malaking pangamba sa ating mga kababayan. Alam mo, Mel, kanina nakakalakad pa tayo dito nung nakabota pero ngayon hindi na talaga kaya dahil nga tumataas ang tubig baha kaya nakailang lipat na tayo ng location ngayon. Hanggang hita ang baha sa Barangay San Isidro dito sa Cainta Rizal. Marami ang napilitang lumusong gaya ng estudyanteng ito na ipinasya ng maglakad dahil patuloy ang pagtaas ng tubig. Hindi na raw niya mahihintay ang naantalang sundo. Hanggang paalam po, tapos biglang naging tuhod, tapos ngayon hita, malapit na pong magbewang. Ang senior citizen naman na ito at kanyang kasama napilitang lumusong kahit pa kagagaling lang sa dialysis session sa Quezon City. Sanay na raw sila sa baha pero sana raw. Ano ba dapat gawin ng gobyerno dapat na ginagawa na nila noon pa? Yung flood control, ewan ko, wala naman nagagawa. Matagal na yun eh. Dahil sa walang tigil na ulan, naghahanda na ang mga residente sakaling mas tumaas pa ang tubig. Pagtataas ako, hanggang dito may sukatan kami eh. Ngayon ako, doon kami lilikas. Kasama sa nalubog ang gusali ng DepEd Calabarzon. Alauna ng hapon, wala nang pasok ang gobyerno pero lagpas alas 4 na, mayroon pa ring nananatili sa mga gusali. Ayon sa Cainta MDRRMO hotline, nagbigay sila ng transportasyon kanina sa mga stranded na mga estudyante, guro at iba pang residente. Sa kahabaan ng Felix Avenue, masikip ang daloy ng trapiko. Sa mga gilid ng kalsada, marami kasi ang nakaparadang sasakyan na galing sa mga mabababang komunidad ng Cainta at katabing Pasig City. Sa Vista Verde Subdivision, marami ang napilitang lumusong sa baha. Ayon sa mga tao, hanggang baywang nila ang baha at tumataas pa. Ang iba, nagbangka na palabas ng komunidad. Hanggang baywang po. Hanggang baywang? So talagang kailangan na magbangka? Opo. Ang iba naman, handang magbayad ng 100 pesos sakay ng pedicab na hinihila ng dalawang lalaki sa baha. Wala na kasing tricycle na bumabiyahe. Kaya ito na lang, tsaka yung bangka. Ang iba, kasama pa sa mini pool na ginawang bangka ang mga fur babies para makalikas. Pati ang lumang bathtub, ginamit na rin na bangka para makapaghatid ng mga pauwi sa bahay. Mel, siyempre yung panalangin ng mga taga rito sa Cainta, gayon na rin sa marami pang bahagi ng Pilipinas na tumigil na nga yung pag-ulan para maibsan itong matataas na pagbaha. At Mel, sabi ng mga nakausap natin dito mga residente, talaga daw halos hindi sila matutulog ngayong magdamag dahil nga kung minsan dito ay biglang dumarating yung malaking tubig kaya kailangan daw nakabantay sila at laging gising. Balik sa iyo, Mel. At ganyan din ang ating panalangin. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.